Yes, kumusta? Kumusta mga ka-G5? Welcome na naman sa ating panibagong usapan ngayong araw. Happy New Year, everyone! Thank you so much. Sana naman sa mga buting kalagayan lahat ating mga kababayan sa mga oras na ito. Talaga naman at last, no? Meron tayong update na nakuha na. Meron na talagang desisyon ang Office of the President, especially President Bongbong Marcos in relation sa medyo umani ng mga negatibong komentaryo at positibo na mga reaksyon mula sa iba't ibang mga kababayan natin, no? Dahil sa usapin ng budget mula sa version ng Kongreso hanggang umabot na nitong naging batas, no? Pagkabatas na nitong budget for 2025. So, next year, maaari na. Pero, maaari na gamitin, no? Ngunit, merong mga hindi nasunod na version, no? Talaga naman. Di ba? Ang isa sa mga nagiging usapin ng mga kababayan natin dyan ngayon, bakit malaki ang budget ng DPWH? Mautak itong mga nandiyan, no? Ating mga lalong-lalo na sa mga miyembro ng House of Representatives. Talaga naman, alam namin kung ang inyong mga ang inyong mga diyan, no? Priority. Alam na naman, no? Kung ano man yung nandiyan ngayon, ma-implement ng tama at mabigyan kung ano yung dapat, no? Kung ano yung first priority na kailangan talaga ng taong bayan, no? Lalong-lalo na yung paggawa ng mga daan, kayong kalsada, pag-maintain, ay naku po, alam naman natin na marami pang kailangang ayusin sa buong Pilipinas, sa mga probinsya nga lang sana naman kung ano yung sira at yung talagang wala pa, mag-focus kayo dyan at hindi yung nakikita ng taong bayan ang National Highway, ang ganda-ganda na daan, sisirain para lang ayusin ng mas pagandahin pa. Samantalang mayroon pa naman, kailangan talagang ayusin at talagang bako-bako pa. No? 2025, sana naman magiging maganda na ang takbo at mas lalo. Kasi ngayon, siyempre, nakagandahan tayo. Meron pa mga nakabinbin na mga proyekto kasi hindi naman nagtatapos. Walang katapusan ang development at ang expansion ng ating mga national highways. But again, at iba pa mga proyekto na pinapasukan ng DPWH. At again, kung ano man yung kagandahan nitong nakaraang mga taon, mas lalong gaganda at ikakasaya ng mga taong bayan, no? Sa iba't ibang mga distrito ng Pilipinas. Okay? Update tayo, mga ka-Gym 5, sa budget for 2025. Ano kasi marami nagtatanong, ano ba, naaprubahan kaya yon? Hindi kaya i-veto lahat yon? Ay, hindi naman siguro kasi magkakaroon tayo ng problema pagka gano'n, pagka ma-reenact, pwede naman, pero sayang yung mga panahon na nagdaan para sa pagdinig, budget ng iba't ibang departamento ng gobyerno, naging zero nga, wala nga yung PhilHealth kasi sabi nila, mayroon namang pundo, dapat ayusin, dapat i-implement muna yan. No? So para sa akin, opinion ko ito, wala namang problema sa pundo na nandiyan, yung mga existing funds na yan, yung mga reserve funds ng PhilHealth. Obligahin natin silang i-implement, obligahin natin silang bumili ng kung ano-anong pwedeng i-donate or kung pwede at kung ito ay ayon sa batas, kung hindi man ilagak sa mga kailangan talagang i-zero billing ang ating mga kababayan na nandiyan, alandig at iba't ibang nandiyan sa hospital. No? Nagtataasan. Ito guys, nagtataasan yung ibang mga departamento, meron din namang bumaba. Ito, ipaparinig natin sa inyo kasi nagkakaroon ng press briefing, no? Right after na naging batas na at na pirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Yes, Secretary Pangandaman. Ito sa DBM guys, Secretary Pangandaman. Good morning.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year po sa ating lahat. Alhamdulillah at may budget na po tayo for 2025. First of all, we would like to thank our President, President Ferdinand R. Marcos Jr., for personally being on top of reviewing the bicameral committee's version of the budget. While the Congress's version was quite different from the proposed budget that we submitted, we are grateful and relieved that the President has made sure that we do not end up with a reenacted budget. As you know, the power of the purse is with the Congress because Congress is supposed to be the voice of the people. Hence, the Department of Budget and Management and even the President himself can only submit a proposed budget to Congress, and in the end, because we have a democratic process that we must follow and respect, we can only exercise what the Constitution provides, which is to veto certain items of the budget. To vetoes. After a careful review by the agencies Ito. concerned and with the guidance of Malalaman our natin. Executive Secretary, who is a former Chief Justice of the Supreme Court, the President ensured that the budget remained true to our constitutional mandates while exercising his veto power to ensure that the budget ultimately continues to be directed to meeting our agenda for prosperity. Dapat lang. Nakikinig po ang ating Pangulo sa taong bayan. That is why, among others, ang program appropriations, which increased by over 300% in the BICAM version of the budget, have been greatly reduced by direct veto. There will also be a conditional implementation of Ayuda sa Kapos ang Kita program or AKAP. AKAP. Let us enter the new year with renewed hope and determination to achieve the goals towards a bagong Pilipinas that we all aspire for. On our end, patuloy lang po na kaming magtatrabaho para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga mamamayan at sa kaunlaran ng ating bayan. Maraming salamat po. Ayan. Thank you, Secretary Pangandaman. At least, meron talagang paghuhugutan, no? Meron talagang, kasi, January, 30, kung nagkakamali, di ba? Before nagtapos yung taon ng 2025, meron na talagang resulta, no? Hindi yung may haka-haka pa, meron yung iba, meron pa, hati yung opinion ng tao, na baka ito ay magiging mariinak or kung ano maging resulta nito, at least ito, na lalaman natin na hindi naman lahat ng version, yung tinatawag nating version ng Congress ang nasunod, no? Ito, isa pa. So, dito tayo guys, no? Sa question and answer, no? Na itinatanong ng ating mga kasamang media. Ito titingnan natin kung ano pa yung mga karagdagang impormasyon na ating malalaman dapat in relation dito sa mga tanong at ang sagot, lalong-lalo na mula sa Department of Budget and Management. Ace Romero, Philippine Star. May I just ask, because the President vowed to restore the budget cuts in DepEd. So how did we manage to do that? We cannot, under the Constitution po, kung ano po yung napasa ng Kongreso, yun na po yun. We can only veto line items or projects, but we cannot add po. However, under the budget, may mga certain funds naman tayo dyan na pwede tayong mag-augment ng ating budget. For example, yung unprogram appropriations, yan ang magandang use ng UA. As long as meron tayong additional revenue from the DOF, we can actually augment or increase the budget of DepEd, specifically for computerization program. So kasi hindi naman pwede mag-realign yung executive, so Hindi pwede na- nating gawa ng parang that way. Hindi na po, opo. Sa execution na lang po tayo, doon na lang po natin hahabulin yung mga kulang sa DepEd. Jinky Baticados, IBC 13. Hi. Good morning, Secretaries. Last Secretary, tumaas po ng 373 billion ang unprogrammed appropriations. Paano tinitiyak ng pamahalaan na sumusunod ito sa mga probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa Kongreso na taasan ang mga appropriation na lampas sa orihinal na mungkahi ng Pangulo? Ang unprogrammed appropriations po kasi standby fund lang yan. Wala po yan katapat na revenue. Kanina po na-explain po ni Secretary Recto yan. So tuwing meron lang pong additional revenue tayong ma-realize from the Bureau of Treasury, doon lang po natin yan pwede i-release. Thank you, Secretary. So, pwedeng dito kumuha. Tama ba ko? Sa pagkakaintindi ko, kung ano yung mga kulang doon sa mga program budget, kung ano yung mga kakulangan,
maaring dito, kung hindi ako nagkakamali, no? Sana ganon. Maaring dito, kunin ang iba pang mga kakulangan doon sa iba't ibang mga departamento ng gobyerno na talagang nangangapa para sa implementation ng kanilang mga budget. No? Sana kung hindi ako nagkakamali, no? Based doon sa sagot na nakuha natin mula sa sekretary ng DBM. Next question. Ito. Maganda ito guys, no? Ano pa man, sana naman ay maging maganda pa rin, takbo. Kasi malaki ang budget guys. Yung napirmahan ni President Marcos, umabot ng 6 trillion. Umabot ng 6.326 trillion national budget for 2025. Meron pang mga hindi pa napasama doon, meron pa nakabito. But anyways, sila ang mas nakakaalam na kung ito ay ayon sa batas, basta konstitusyonal lang lahat, wala tayong problema dyan. At sana naman, yung Department of Agriculture ay mas lalong tututukan ngayong 2025. Kailangan talaga na mapalago ang takbo ng Departamento ng Agrikultura sa buong Pilipinas. Susi. Isang susi para sa ikaayos sa takbo ng ekonomiya at pagpapamura ng bigas na talaga hanggang ngayon iniiyakan ng karamihan dahil sa patuloy na pagmahal nito. Nangingibabaw pa rin ang kahirapan. Kaya nga, malaki ang budget dyan sa akap na yan eh. Meaning, tanggap na ang gobyerno, tanggap na natin na talagang marami ang nangangailangan ng tulong. Iba't ibang programa ng gobyerno para sa pagtulong ng taong bayan. Iba't ibang mga pangalan dahil sa kahirapan. Pagmahal ng mga bilihin, bigas at kung ano pang mga basic commodities sa ating bansa. Na sa tingin natin, di pa naman huli ang lahat. Kaya sana naman, hindi lang tayo magfo-focus doon sa mga ayuda-ayuda, kundi tutuunan din natin sana. Tutuunan din sana ng gobyerno kung paano mapalago ang takbo ng ekonomiya, ang takbo ng agrikultura para mananatilit gaganda ang ating buhay dito sa mahal na bansang Pilipinas. Kasi kung marami ang pagkain, mura ang bilihin. Pagkain, mura, bigas, mura dahil maganda ang kita ng ating mga magsasaka sa atin rin naman ang palit. Therefore, kung maganda ang takbo ng ekonomiya at maganda ang takbo mga ka-G5 ng ating agrikultura, ukunti ang dapat tulungan. O hanggat maaaring tanggalin na yung akap na yan, uliitan ang mga benepisyaryo, sana magagawa. Nasa kanila yan, nasa ating gobyerno, at sa mga tao na nandiyan sa iba't ibang departamento ng gobyerno na may kapasidad na gumawa ng mga paraan kung paano mapaganda at ayos ang takbo ng ating bansang Pilipinas at ang ating ekonomiya. Pagdasal po natin. Again, kung ano man yung magiging resulta nito sa implementation, sana ay maging maayos at talagang mapapakinabangan ng karamihan ng taong bayan ang budget para sa susunod na taon. Again, sa muli po, ito po ang G5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.